10. 10 taong naging sunod-sunuran. Isang malamig na sampal ng katotohanan. Habang nagpapakuba si Tessa sa kusina, suot ni Doña Carmen ang diamanteng binili mula sa ninakaw na dugot pawis niya. Hindi niya kailangan ng pera. Halakhak ni Anton. Isang mariing kalampag. Nahulog ang diamante. Hinubad ni Tessa ang duguang apron. Tapos na ang pagiging martir ko. Babangon kaya siya mula sa abo ng pagtataksil? Bakit mo pa kailangang mag-alala, Anton? Isang hamak na labandera lang naman ang pinagmulan ng asawa mo. Hindi niya alam kung paano pahalagahan ang ganyang kalaking halaga, kaya mas mabuting ako na ang humawak. Isipin mo na lang, ang diamanteng ito ang magdadala ng dangal sa pamilya Mendoza sa harap ng mga bisita mamaya. Ang boses ni Doña Carmen ay parang hapdi ng alkohol sa isang sariwang sugat. Matalim, mapanghusga, at walang bahid ng pagsisisi. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng silidaklatan, nakatayo si Tessa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang mamahaling tray ng pilak. Sa ibabaw nito ay ang paboritong sarsyadong isda ni Don Roberto, ang biyenang lalaki na tanging nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal sa bahay na ito. Maingat niya itong niluto sa loob ng 3 oras. Tinitiis ang nakapapasong init ng kalan at ang usok na humahapdi sa kanyang mga mata. Mairaos lang ng perpekto ang unang anibersaryo ng kamatayan ng matanda. Ngunit ang init ng kusina ay walang-wala kumpara sa lamig na nararamdaman niya ngayon sa kanyang dibdib. Ang perang binabanggit ng kanyang biyenan ay ang 10 taon niyang pinag-ipunan mula sa maliliit na regalong natatanggap at ang kaunting kinikita niya sa pagtitinda ng mga kakanin sa mga kaibigan ng patago. Iyon ang kanyang freedom fund, ang pangarap niyang makapagtayo ng sariling maliit na bakery balang araw. Isang maliit na kahon ng pag-asa na ngayon ay naging isang malamig na diamante na nakasabit sa leeg ng kanyang biyenan. Pero ma, pera ni Tessa yon. Pinaghirapan niya yon sa loob ng maraming taon. Sagot ni Anton. Sandaling umasa si Tessa. Huminto ang kanyang paghinga. Naghihintay na ipagtanggol siya ng lalaking pinangakuan siyang aalagaan sa harap ng dambana. Hayaan mo na ma. Kung dyan ka masaya, sige lang. Huwag na nating palakihin ang usapan. Sabihin na lang natin kay Tessa na may emergency tayong pinagbayaran sa business. Hindi naman siya magtatanong. Alam mo namang sunod-sunuran lang yon sa akin. Basta siguraduhin mong hindi ka mapapahiya sa mga bisita mamaya. Ang boses ni Anton ay walang emosyon. Parang nagbabasa lang ng isang ulat sa opisina. Para sa kanya, ang damdamin ng kanyang asawa ay isang maliit na bagay na pwedeng isakripisyo para sa katahimikan ng kanyang ina. Nabitawan ni Tessa ang hawakan ng tray, ngunit bago pa ito tuluyang bumagsak sa sahig, ay buong lakas niya itong sinapo. Ang bawat daliri niya ay naninigas. Ang pagkaing pinaghirapan niya ay unti-unting lumalamig, gaya ng kanyang puso. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang nadidisididong puso na tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang pawis sa kanyang noo ay humahalo sa isang luhang hindi niya mapigilang kumawala. Isang mainit na patak na gumuhit sa kanyang pisngi. Bago tuluyang nahulog sa ibabaw ng isdang niluto niya ng may pagmamahal, tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa makintab na takip ng tray. Nakita niya ang isang babaeng hindi niya nakilala. Ang buhok ay gulo-gulo mula sa maghapong pagtatrabaho sa kusina. Ang balat ay maputla at ang mga mata ay puno ng pagod na naipon sa loob ng isang dekada. Siya ang reyna ng kusinang ito, ngunit alipin sa sarili niyang tahanan. Dahan-dahan, iniyuko niya ang kanyang ulo. Ang bawat salita ni Anton ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang kaluluwa. Sunod-sunuran. Hindi kailangan ng pera. Isang hamak na labandera. Ito ba ang halaga ng 10 taon ng aking pananahimik? Ito ba ang kapalit ng bawat hapong tiniis? Is ko ang panglalait ni Mama
Dahil lamang sa mahal kita? Lumingon si Tessa sa mahabang pasilyo ng mansyon ng mga Mendoza. Ang bawat painting sa dingding, ang bawat mamahaling florera, ang bawat kristal na chandelier ay tila mga saksi sa kanyang dahan-dahang pagkamatay. Sa loob ng 10 taon, itinuring niya ang bahay na ito na kanyang kanlungan, ngunit sa isang saglit, natanto niya na ito ay isang gintong hawla na walang pintuan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi isang buntong hininga ng pagsuko, kundi ang simula ang isang mapait na pagtanggap. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang basta hapdi. Ito ay naging isang matigas na bato sa kanyang sikmura, nagbibigay sa kanya ng isang uri ng bigat na hindi niya pa naramdaman noon. Dahan-dahan siyang tumalikod, dala pa rin ang tray ng pagkain. Ang bawat hakbang niya palayo sa pinto ng silid-aklatan ay tila isang pagpunit sa mga pahinan ng kanyang lumang buhay. Hindi siya gagawa ng eksena dito, hindi siya magsisigaw. Ngunit habang bumababa siya sa hagdan, patungo sa malawak na dining hall, kung saan naghihintay ang mga bisitang mayayaman at mapanghusga, isang tanong ang nanatiling nakatimos sa kanyang isipan, tila isang anino na hindi siya kayang iwanan. Hanggang kailan mo kayang lunukin ang sarili mong luha bago ito maging lason na papatay sa huling piraso ng iyong pagkatao? Sa bawat hakbang ni Tessa pababa ng hagdan, tila lalong bumibigat ang pilak na tray na kanyang dala. Ang mansyon ng mga Mendoza, na dati ay itinuturing niyang tahanan, ay tila naging isang malawak at malamig na libingan ng kanyang mga pangarap. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ng mga bisita at ang tunog ng kanilang mga plastik na tawanan ay humahalo sa amoy ng sarsyadong isda na ngayon ay tila amoy ng pagtataksil para sa kanya. Naroon si Doña Carmen sa gitna ng hapagkainan, nagniningning ang ninakaw na diamante sa kanyang leeg sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Bawat kislap nito ay tila isang pangungutya sa mga gabing nagpuyat si Tessa sa pagluluto ng mga kakanin. Sa bawat sentimong itinabi niya para sa isang kinabukasan na akala niya ay kasama si Anton. Oh, narito na pala ang aking masipag na minahe. Pagmamayabang ni Doña Carmen habang nakatingin sa kanyang mga kaibigang alta sosyedad. Tessa, ihanda mo na ang paboritong putahe ng yumaong Don Roberto. Siguraduhin mong mainit iyan dahil alam mo namang ayaw ng mga bisita natin ang malamig na serbisyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa gitna ng mesa. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Anton, na abala sa pakikipag-usap sa isang negosyante. Nang lumingon si Anton at nagtama ang kanilang mga paningin, mabilis itong umiwas, tila natatakot na mabasa ang puot na unti-unting lumalamas sa mukha ng kanyang asawa. Anton, maupo ka. Mahinahong utos ni Tessa. Ang boses niya ay hindi nanginginig, bagkus ay may kakaibang talim na nagpatahimik sa mga taong nasa paligid. Tessa, mamaya na yan. Nakikita mong may mga bisita tayo. Naiiritang sagot ni Anton. Pilit na pinananatili ang kanyang awtoridad. Hindi natinag si Tessa. Sa halip na sumunod gaya ng dati, dinukot niya mula sa bulsa ng kanyang apron ang isang nakatiklop na papel at isang pluma. Inilapag niya ito sa tapat ng baso ng alak ni Anton. Ang puting papel ay tila isang mantsa sa ibabaw ng marangyang telang lamesa. Ano ito? Tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang kilay ay tumaas sa pagkairita. Tessa, huwag kang gumagawa ng eksena sa harap ng mga kaibigan ko. Nakakahiya. Ang hiya, ma, ay para sa mga taong nagnanakaw ng pinaghirapan ng iba. Sagot ni Tessa, sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang mga bulungan sa paligid ay biglang natigil. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mabigat na paghinga ni Anton. Iyan ang mga papeles para sa ating paghihiwalay, Anton. Pinirmahan ko na. Kulang na lang ang pirma mo. Nagbibiro ka ba? Tumatawang pilit si Anton, ngunit ang pawis sa kanyang noo ay nagsasabing alam niyang hindi ito biro. Dahil lang ba sa usapan kanina? Pera lang yon, Tessa. Babayaran kita ng doble, triple pa.
Hindi ito tungkol sa pera, Anton. Ito ay tungkol sa 10 taon na itinuring niyo akong anino sa bahay na ito. 10 taon na binura niyo ang pagkatao ko para lang maging perpekto ang imahe ng pamilyang ito. Pahayag ni Tessa habang dahan-dahang hinuhubad ang kanyang suot na apron. Tiningnan ni Tessa ang diamanteng nasa leeg ng kanyang biyenan. Ang diamanteng iyan, ma. Sana ay mabigyan kayo niya ng kapayapaan. Dahil iyan na ang huling bagay na makukuha niyo mula sa akin. Isinasama ko na ang lahat ng pagtitiis at pagiging sunod-sunuran ko sa pag-alis ko sa pintong ito. Sa isang mabilis na galaw, hinubad ni Tessa ang kanyang hingas na singsing sa kasal. Walang pag-aalinlangan niya itong binitawan sa loob ng baso ng alak ni Anton. Ang tunog ng pagbagsak ng ginto sa ilalim ng kristal na baso ay tila hudyat ng pagguho ng mundo ni Anton. Ang pulang alak ay tumalamsik sa kanyang puting barong, tila isang sariwang mantsa ng dugo. Walang luhang pumatak sa mga mata ni Tessa habang tinitingnan ang gulat na mukha ng kanyang biyenan at ang nanliliit na anyo ng kanyang asawa. Bago siya tuluyang tumalikod, lumapit siya sa isang bintana at maayos na itinuwid ang tupi ng Remkua, isang huling kilos ng pagiging asawa at tagapangalaga ng tahanan na matagal niyang pinahalagahan. Tapos na ang paglilingkod ko, bulong niya sa sarili. Lumabas si Tessa sa malawak na pintuan ng mansyon nang hindi lumilingon. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay. Ang dilim ay nababalot ng makapal na ulap at ang hangin ay naging malamig at basa. Habang naglalakad siya sa gitna ng malawak na hardin patungo sa gate, isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa kalangitan na sinundan ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila naguhugas sa lahat ng pait at dumi ng nakaraan. Ngunit habang papalayo siya, isang nakasisilaw na liwanag mula sa isang sasakyan ang biglang tumama sa kanyang mga mata. Kasunod ang tunog ng mabilis na pagpreno ng gulong sa basang semento. Nanatiling nakatayo si Tessa sa gitna ng kalsada. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas kumawala sa kanyang dibdib. Ang nakasisilaw na ilaw ng sasakyan ay unti-unting namatay at sa gitna ng madilim at basang gabi, tanging ang tunog ng malakas na pagbuhos ng ulan ang namamayani. Ang driver ng sasakyan ay hindi bumaba, ngunit ang matagal na pagbusina nito ay tila isang paalala na wala na siyang balikan sa mundong iniwan niya. Nagpatuloy sa paglakad si Tessa, hindi pinapansin ang bawat sasakyang dumadaan na tumatalamsik ng maruming tubig sa kanyang binti. Ang kanyang bagong buhay ay nagsimula sa bawat paghakbang palayo sa gate ng mga Mendoza. Ang lamig ng ulan ay unti-unti nang nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman niya sa alaala ng huling sulyap ni Anton, isang tingin na puno ng pagkalito at takot. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili nitong reputasyon. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Ang mga bisita, na kanina lang ay masayang nagtatawanan, ay mabilis na nagpaalam, dala-dala ang pinakasariwang tsismis na tiyak na pagpipistahan sa bawat high society gathering sa susunod na linggo. Naiwan si Doña Carmen na nanginginig sa galit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang diamanteng kwinte. Ang babaeng yon, walang utang na loob. Sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng puot. Anton, bakit hinayaan mo siyang bastusin tayo sa harap ng lahat? Gumawa ka ng paraan. Hanapin mo siya at pilitin mong bawiin ang lahat ng sinabi niya. Ngunit si Anton ay tila isang estatwa sa gitna ng dining hall. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa baso ng alak kung saan lumulubog ang singsing ni Tessa. Ang pulang likido ay tila nagmistulang dagat ng pagsisisi na unti-unting lumalamon sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, natanto niya na ang katahimikan ni Tessa na akala niya ay pagsunod, ay isa palang dahan-dahang pag-iipon ng lakas para sa huling pagputok. Samantala,
Matapos ang ilang oras na paglalakad at pagsakay sa pampublikong sasakyan, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng mahabang panahon, narating ni Tessa ang isang liblib na bahagi ng lungsod. Ang mga gusali dito ay luma at puno ng kalawang, malayo sa kumikinang na mundo ng Makati. Huminto siya sa harap ng isang luma at kupas na paupahan. Ang amoy ng kanal at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. May bakante pa ba? Tanong niya sa isang lalaking may hawak na malaking tumpok ng mga susi. Matapos magbayad ng kanyang huling perang natitira sa gabi na yon, inihatid siya sa isang maliit na silid. Ang dingding ay gawa sa manipis na plywood at ang kisame ay may mga bakas ng tumutulong ulan. Inilapag ni Tessa ang kanyang basang sarili sa isang lumang kama na tumutunog sa bawat galaw niya. Doon, sa gitna ng kadiliman at sa ingay ng patak ng ulan sa bubungang yero, tuluyan nang bumigay si Tessa. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy, binabasa ang maruming unan. Umiiyak siya, hindi dahil sa panghihinayang kay Anton, kundi dahil sa labis na pagkaawa sa babaeng nanatili sa mansyong yon ng 10 taon, isang babaeng hinayaan ang sarili na maging basahan para lamang sa pag-asang mamahalin siya. Ang bawat hagulgol ay tila isang paraan ng pagpapalaya sa lahat ng lason na dinala niya sa loob ng isang dekada. Nang tumigil ang kanyang mga luha, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang kanyang sapatos na punong-puno ng putik mula sa paglalakad sa ulan. Kumuha siya ng isang basang-basahan at dahan-dahang pinunasan ang bawat dumi nito. Ang kanyang mga kilos ay maingat at puno ng paggalang sa tanging pag-aari na natitira sa kanya. Ang paglilinis sa sapatos na yon ay tila isang ritual, ang paghahanda sa sarili para sa bukas na hindi na siya muling luluhod sa harap ng sinuman. Mula sa maliit na siwang ng kanyang pinto, napansin niya ang isang anino. Isang matandang babae sa kabilang silid, ang nakasilip. Ang mga mata nito ay puno ng pag-uusisa at tila may malalim na lungkot na hindi maipaliwanag. Bago pa man makapagsalita si Tessa, mabilis na isinara ng matanda ang kanyang pinto. Saktong hihiga na sana si Tessa nang biglang may marahas na pagkalampag sa kanyang pinto. Ang manipis na plywood ay tila gigibain sa tindi ng bawat suntok mula sa labas. "Hoy! Alam kong nandyan ka. Ilabas mo ang pera kung ayaw mong kaladkarin kita palabas." Ang boses ng isang lalaki ay umalingaw-ngaw sa maliit na pasilyo, puno ng banta at bagsik. Napabangon si Tessa, ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Sa kanyang unang gabi ng kalayaan, tila ang mundo ay agad na nagpapakita ng kanyang malupit na mukha. Hindi ang ingay ng malupit na mundong ito ang tunay na nakatatakot, kundi ang katotohanan sa bawat pagkalampag ng pintong iyon. Wala ka ng kahit na sinong matatakbuhan para humingi ng saklolo. Napaurong si Tessa patungo sa sulok ng silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang bawat suntok sa manipis na plywood ng pinto ay nagpapakatal sa kanyang buong pagkatao. Ang boses ng lalaki sa labas ay puno ng bagsik, tila isang gutom na hayop na naghahanap ng mapagbibintangan ng kanyang galit. Ngunit sa gitna ng takot, isang mas matapang na tinig ang nanaig mula sa labas. "Ano ba, Totoy? Tigigilan mo ang pinto na yan. Wala na rito si Linda. Matagal nang lumayas yung hinahanap mo." Ang tinig ay galing sa matandang babaeng nakita ni Tessa kanina. Maririnig ang kalansing ng mga susi at ang mabigat na hakbang ng matanda na tila hindi natatakot sa lasing na lalaki. "Umalis ka na bago ko patawagin ang mga barangay tanod at ipakaladkad ka sa presinto." Matapos ang ilang minuto ng pagmumura at pagsipa sa pader, unti-unting lumayo ang mga hakbang ng lalaki. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit ang panginginig ng mga kamay ni Tessa ay hindi agad huminto. Isang mahinang katok ang sumunod, hindi marahas, kundi tila isang pag-anyaya. "Neng, buksan mo to. Ako to, si Aling Nena."
Ang landlady mo? Dahan-dahang binuksan ni Tessa ang pinto. Tumambad sa kanya ang matanda na may hawak na isang munting tray. May 2 piraso ng mainit na pandesal at isang basong kape na umuusok pa. Ang amoy ng bagong luto na tinapay ay biglang nagpadama kay Tessa ng isang uri ng gutom na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Gutom, hindi lang para sa pagkain, kundi para sa kalinga. Pasensya ka na sa gulo ha. Ganyan talaga rito. Kumain ka muna. Wika ni Aling Nena habang inilalapag ang pagkain sa maliit na mesa. Nakita ko ang mga kamay mo kanina habang nagbabayad ka. May mga paso at kalyo. Alam ko ang kamay ng isang taong sanay sa kusina. Kinuha ni Tessa ang pandesal. Ang gasgas at magaspang na texture ng tinapay ay tila nakikipag-usap sa kanyang mga palad. Sa bawat kagat, ang tamis at anghang ng pait ng kanyang buhay ay humahalo sa lasa ng harina. Doon, sa gitna ng dumi ng paupahan, natanto niya na ang pinakamasarap na pagkain ay hindi pala ang mga mamahaling putahe sa mansyon, kundi ang pagkaing ibinigay ng may tunay na malasakit. Habang unti-unting bumabangon ang pag-asa kay Tessa, ang mundo naman ni Anton sa Forbes Park ay unti-unting gumuho sa katahimikan. Nagising si Anton sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Isang bagay na hindi nangyayari noon dahil laging maingat na isinasara ni Tessa ang kurtina para hindi siya maistorbo. Bumangon siya at automatikong iniabot ang kamay sa gilid ng kama para hanapin ang kanyang tasa ng mainit na kape. Ngunit tanging malamig na kahoy ang kanyang nadama. Walang amoy ng sinangag. Walang tunog ng mabilis na pag-iisang tabi ng mga pinggan. Ang buong mansyon ay tila naging isang malawak na kuwebang walang buhay. Anton, nasaan ang gamot ko sa high blood? Bakit wala pa ang almusal ko? Ang sigaw ni Doña Carmen mula sa kabilang silid ay puno ng pagkairita. Lumabas si Anton, gusot ang barong at magulo ang buhok. Pagdating niya sa kusina, nakita niya ang mga katulong na nagkakagulo dahil walang nakakaalam kung nasaan ang mga susi ng pantry o kung paano ang timpla ng paboritong sarsa ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon, nakita ni Anton ang mansyon sa totoong anyo nito. Isang magandang istruktura na walang kaluluwa dahil wala na ang babaeng tahimik na nagpapatakbo nito. Sa kabilang dako, sa isang masikip na palengke malapit sa paupahan, naglalakad si Tessa. Sa gitna ng ingay ng mga tindera at siksika ng mga tao, tumigil siya sa isang maliit na pwesto ng mga kosmetiko. Nakita niya ang isang lipstick na ang kulay ay matingkad na pula. Isang kulay na laging pinagbabawal ni Doña Carmen dahil masyado raw cheap at pangpokpok para sa isang Mendoza. Dinukot ni Tessa ang natitirang barya sa kanyang bulsa. Binili niya ang lipstick na yon. Pagbalik sa kanyang maliit na silid, humarap siya sa basag na salamin at dahan-dahang ipinahid ang kulay sa kanyang mga labi. Ang bawat pahid ay tila isang deklarasyon ng pagmamay-ari sa kanyang sariling mukha, sa kanyang sariling buhay. Sa pulang kulay na yon, nakikita niya ang isang palaban na Tessa na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngunit ang katahimikan sa mansyon ay muling nabasag nang pumasok si Anton sa kwarto ni Tessa upang maghanap ng anumang pahiwatig kung nasaan ito. Sa ilalim ng mga nakatuping damit na iniwan ng asawa, nakatago ang isang lumang kahon ng sapatos. Nang buksan niya ito, hindi mga sapatos ang nakita niya. Doon ay nakasalansan ang 7 makakapal na notebook. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Tessa, mga recipe, mga listahan ng mga pangarap na negosyo, at sa huling bahagi, ang bawat halaga ng pera na hiniram ni Doña Carmen sa kanya sa loob ng 10 taon. Bawat sentimo ay may petsa at dahilan. Nanlaki ang mga mata ni Anton nang mabasa ang huling pahina ng notebook. Ang petsa ay kahapon, ilang oras, bago ang babang luksa. Ang nakasulat doon ay hindi na recipe, kundi isang huling habilin sa sarili. Kung babasahin mo ito, Anton, ibig sabihin ay, pinili ko na ang hindi na muling maging anino.
Ngunit hindi lang iyon ang nakasulat. May isang pangalan at address na nakabilog ng pulang tinta sa pinakaibaba ng pahina. Isang pangalang hindi kilala ni Andan ngunit tila may malaking kinalaman sa itinatagong lihim ng kanyang yumaong ama. Ang bawat titik na isinulat ng isang taong nasasaktan ay hindi lamang tinta sa papel. Ito ay mga dugong dumanak mula sa isang pusong pilit na pinatahimik sa loob ng mahabang panahon. Nakaupo si Anton sa sahig ng silid ni Tessa. Sa paligid niya ay nakakalat ang mga notebook na tila mga piraso ng isang nabasag na salamin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang bawat pahina. Hindi niya akalain na sa likod ng bawat masarap na hapunan at bawat maayos na plansadong polo ay may nakatagong listahan ng mga insulto. Oktubre 12. Sinabihan ako ni Mama na ang luto ko ay parang pagkatao ko, matabang at walang kwenta. Tumalikod ako para hindi niya makita ang luha ko, pero nakita ko si Anton sa may pinto. Tumingin lang siya sa akin bago muling bumalik sa pagbabasa ng dyaryo. Siguro nga, hindi rin niya ako nakikita. Ang bawat salita ay tila isang mariing sampal sa mukha ni Anton. Ang kanyang indifference, ang kanyang pananahimik na akala niya ay paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan, ay naging kasangkapan pala para unti-unting patayin ang kaluluwa ng kanyang asawa. Ang hapdi ng pagsisisi ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Mas masakit pa sa anumang sugat na naranasan niya noon. Habang ang mansyon ay nababalot ng bigat ng nakaraan, ang maliit na sulok naman ni Aling Nena ay nagsisimulang mapuno ng samyo ng pag-asa. Maagang nagising si Tessa. Sa gitna ng init ng malaking hurno at ang amoy ng bagong masang harina, natagpuan niya ang isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman naramdaman sa Forbes Park. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot na mapagalitan ng biyenan, ngayon ay maliksing nagmamasa ng dough. Neng, tignan mo ang labas. Mukhang pinagpala ang unang araw mo. Nakangiting wika ni Aling Nena habang itinuturo ang mahabang pila ng mga tao sa tapat ng kanilang maliit na bintana. Ang mga tao ay nagkakagulo sa bagong timpla ni Tessa, ang Pandesal de Esperanza. Hindi lamang ito basta tinapay. Meron itong tamis na tila humahaplos sa puso at lambot, na parang yakap ng isang ina. Sa bawat barya na natatanggap ni Tessa, nararamdaman niya ang pagbabalik ng kanyang dignidad. Ang pawis na dumadaloy sa kanyang mukha ay hindi na pawis ng pagkapagod, kundi pawis ng tagumpay. Salamat po, Aling Nena, bulong ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Wala yon, anak. Alam mo, may anak din akong babae noon. Gaya mo, matiisin. Pero hindi siya naging kasing tapang mo. Malungkot na kwento ni Aling Nena habang maingat na pinupunasan ang harina sa pisngi ni Tessa. Ang simpleng haplos na yon ay nagpabaha ng emosyon kay Tessa, isang pag-aaruga na 10 taon niyang ipinagkait sa sarili. Sa mansyon ng mga Mendoza, ang tensyon ay umabot na sa sukdulan. Pumasok si Anton sa sala kung saan abala si Doña Carmen sa pag-aayos ng kanyang mga alahas. Tila walang nangyaring krisis kagabi. Ma, kinuha mo ba ang pera ni Tessa? Tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng banta. Tumigil sa paggalaw ang matanda at dahan-dahang tumingin sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng pagkairita. Naniniwala ka ba sa mga drama ng babaeng yon? Ginamit ko lang ang pera para sa atin, Anton. Para sa pangalan ng pamilyang ito. Huwag kang maging tanga. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang ina para sa kanyang anak. Ang dapat gawin ng isang ina ay turuan ng kanyang anak na maging tao, ma. Hindi ang turuan siyang maging kasabwat sa pagnanakaw. Sigaw ni Anton. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala na nagpatahimik maging sa mga katulong sa kusina. Wala kang utang na loob, bulyaw ni Doña Carmen, ngunit bago pa siya makapagpatuloy, ang tunog ng isang telepono ay bumasag sa kanilang pagtatalo. Kinuha ni Doña Carmen ang telepono at sa loob ng ilang segundo, ang kanyang mapagmataas na mukha
ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang dahan-dahang ibinibitaw ang receiver. Samantala, isang mensahe ang natanggap ni Anton sa kanyang cellphone. Mula ito sa tamtutu na kinuha niya. Isang larawan ang bumadya sa screen, larawan ni Tessa na tumatawa habang nag-aabot ng tinapay sa isang bata. Ang tawa na yon ay tila isang estranghero kay Anton. Sa loob ng 10 taon, hindi niya kailanman nakitang ganoon katingkad ang ngiti ng kanyang asawa. Ngunit ang panandaliang paghanga ni Anton ay naputol nang marinig ang tunog ng sunod-sunod na sasakyang humihinto sa labas ng kanilang mansyon. Hindi ito ang mga bisitang kaibigan ni Doña Carmen. Dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan at pumasok ang 5 lalaking nakabarong. May hawak na mga dokumentong may selyo ng gobyerno. Doña Carmen Mendoza, kami ay mula sa kawanihan ng investigasyon. Mayroon kaming warrant para sa pagsusuri ng inyong mga financial records at ang kaso ng illegal diversion of funds mula sa kumpanya ng inyong yumaong asawa. Ang bawat salita ng opisyal ay tila mga pako na bumaon sa kabaong ng kapangyarihan ni Doña Carmen. Tumingin ang matanda kay Anton, nagmamakaawa ng tulong, ngunit tinalikuran siya ng kanyang sariling anak. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang misteryosong tawag ang muling pumasok sa telepono ni Doña Carmen na hindi na nasagot. Isang numerong walang pangalan, ngunit ang address na nakasulat sa huling pahina ng notebook ni Tessa ay nagsimulang magpadala ng isang kakaibang liwanag sa madilim na lihim ng mga Mendoza. Ang katotohanan ay parang apoy. Maaari nitong painitin ang iyong gabi o maaari nitong tupukin ang buong kaharian na itinayo mo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Nanatiling nakatayo si Anton sa gitna ng kanilang malawak na sala habang pinapanood ang mga awtoridad na isa-isang kinukuha ang mga dokumento mula sa vault ni Doña Carmen. Ang bawat folder na inilalabas ay tila isang piraso ng kanilang dangal na unti-unting itinatapon. Maririnig ang galit na pagtutol ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay pumapailan lang sa buong mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sino man ang nakikinig. Anton, gawin mo ang trabaho mo bilang anak. Tawagan mo ang mga abogado natin. Sigaw ng matanda, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa tindi ng hiya at galit. Tumingin si Anton sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot o obligasyon. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na pagod. Ma, pagod na akong maging takip sa mga butas na ikaw mismo ang gumagawa. Kung may kinuha ka na hindi sayo, kailangan mong harapin ang kapalit. Tinalikuran ni Anton ang gulo at lumabas ng bahay. Ang sariwang hangin sa labas ay tila hindi sapat para linisin ang dumi na nararamdaman niya sa loob. Kinuha niya ang kanyang sasakyan at nagmaneho ng walang tiyak na destinasyon hanggang sa matagpuan niya ang kanyang sarili sa kanto ng isang masikip na kalsada sa Santa Ana. Sa dulo ng kalsadang iyon, isang maliit na tindahan ang tila naglalabas ng isang mahiwagang liwanag. Ang amoy ng mainit na tinapay at banilya ay nananaig sa amoy ng usok at kanal. Mula sa loob ng kanyang sasakyan, nakita ni Anton si Tessa. Wala siyang suot na mamahaling alahas. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang ng simple at may mga bakas ng harina sa kanyang pisngi. Ngunit habang inaabot niya ang isang supot ng tinapay sa isang matandang lalaki, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paraang hindi kailanman nakita ni Anton sa loob ng 10 taon. Ang nangiting iyon ay hindi pilit. Iyon ay ngiti ng isang taong sa wakas ay nakahinga na ng maluwag. Gusto ni Anton na bumaba. Gusto niyang tumakbo patungo sa kanya, lumuhod at humingi ng tawad sa bawat segundong hinayaan niyang mamatay ang kislap sa mga matang iyon. Ngunit nang hawakan niya ang hawakan ng pinto ng sasakyan, tumigil siya. Nakita niya ang paraan ng paggalaw ni Tessa, puno ng tiwala sa sarili, malaya at masaya. Natanto niya na ang paglapit niya ngayon ay hindi isang pagliligtas, kundi isang muling paggapos sa babaeng sa wakas ay nakalaya na. Habang pinagmamasdan niya si Tessa,
Isang lalaking nakamotor ang huminto sa tapat ng tiyamak. Hindi ito mukhang ordinaryong mamimili. May iniabot itong isang puting sobre kay Tessa bago mabilis na humarurot palayo. Nakita ni Anton ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Ang kaninang rurok ng saya ay napalitan ng isang matinding gulat at pangamba. Dali-daling pumasok si Tessa sa loob ng panaderya at isinara ang pinto. Tila may tinatakasan. Sa kabilang banda, si Doña Carmen, sa gitna ng kanyang pagkakakulong sa sariling kwarto habang binabantayan ng mga pulis, ay nagawa pang makuha ang kanyang itinagong burner phone. Isang numero ang tinawagan niya. Nalaman na nila, kailangan mong kumilos bago pa nila mahanap ang address na iniwan ni Roberto kay Tessa. Bulong ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Huwag mong hahayaang makuha niya ang kumpanya. Gawin mo ang lahat, kahit anong paraan. Samantala, binuksan ni Tessa ang sobre sa loob ng tahimik na kusina ni Aling Nena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ay walang pera, kundi isang lumang susi na may kalawang at isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ng kanyang yumaong biyenan, si Don Roberto. Tessa, anak, alam kong darating ang araw na kakailanganin mo ito. Ang tunay na kayamanan ng mga Mendoza ay hindi nasa bangko, kundi nasa lugar na ito. Doon mo mahahanap ang katotohanang magpapalaya sa iyo ng tuluyan. Ang address na nakasulat sa papel ay ang mismong address na nakabilog sa kanyang notebook. Isang lumang bodega sa labas ng lungsod na matagal nang sinasabing nasunog at wala ng silbi. Isang malakas na kulog ang gumising sa katahimikan ng gabi. Habang tinitingnan ni Tessa ang susi, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa likuran niya. Hindi ito si Aling Nena. Nang dahan-dahan siyang lumingon, isang anino ang nakatayo sa may bintana ng kusina. Pinagmamasdan siya ng may mga matang puno ng banta. Ang takot ay parang anino sa dilim. Hindi mo man ito mahawakan, nararamdaman mo ang bawat bakas nito na sumusunod sa iyong bawat hakbang. Mabilis na ibinulsa ni Tessa ang susi at ang sulat nang maramdaman niya ang malakas na pintig ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Ang bintana ng kusina ay bahagyang nakabukas at ang kurtinang yari sa manipis na katsa ay humahampas dahil sa malamig na hangin ng gabi. Walang sino man doon nang dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya ay hindi nawala. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa labas ay tila naging isang banta. Neng, bakit gising ka pa? Ang boses ni Aling Nena mula sa pintuan ng kusina ay nagpatalon kay Tessa sa gulat. Wala po, Aling Nena. May nakita lang po ako sa labas. Mahinang sagot ni Tessa habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Isara mo na yan. Ang gabi ay puno ng mga mata na hindi natin nakikita. Payo ng matanda ng may halong babala. Ang pamilyang tinalikuran mo ay hindi basta-basta susuko, lalo na kung may hawak kang bagay na sa tingin nila ay pag-aari nila. Sa labas, sa loob ng madilim na sasakyan, hinigpitan ni Anton ang kapit sa kanyang manibela. Nakita niya ang anino ng isang lalaking nakahood na mabilis na tumalon mula sa bakod ng panaderya at sumakay sa isang motor na walang plaka. Gusto niyang habulin ito, ngunit ang kanyang atensyon ay muling bumalik kay Tessa na nakita niyang sumilip sa bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Isang ekspresyong siya mismo ang nagtanim sa loob ng 10 taon. Ano ba ang itinatago mo, ma? Bulong ni Anton sa sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Kinabukasan ang balita tungkol sa pag-aresto kay Doña Carmen ay naging banner story sa mga pahayagan. Ang imahe ng The Iron Lady of Forbes Park na tinatakpan ng kanyang mukha habang isinasakay sa sasakyan ng mga pulis ay naging usap-usapan ng madla. Ngunit para kay Tessa, hindi sapat ang makitang nagdurusa ang biyenan. Ang tunay na kalayaan ay nakatago sa address na ibinigay ni Don Roberto. Bit-bit ang isang maliit na bag at ang kalawanging susi
Naglakbay si Tessa patungo sa dulo ng kalsada sa Bulacan. Ang lugar ay isang masukal na lupain kung saan nakatayo ang isang abandonadong bodega ng tela. Sinasabing nasunog ito 10 taon na ang nakalilipas. Isang trahedya na naging mitya ng pagkakasakit ni Don Roberto. Ang bawat hakbang ni Tessa sa tuyong damo ay lumilikha ng tunog na tila mga bulong ng nakaraan. Nang marating niya ang malaking pintuang bakal, tila tumigil ang paghinga ng mundo. Isinaksak niya ang susi sa butas. Ang tunog ng pag-ikot ng luma at tuyong mekanismo ay umalingaw-ngaw sa paligid, isang tuyong kalantog ng bakal sa bakal. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang loob ay hindi amoy abo o sunog. Sa halip, ang samyo ng lumang papel at langis ng makina ang sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng makapal na alikabok, nakita ni Tessa ang mga malalaking kahon na may selyo ng kumpanya ng mga Mendoza. Ngunit may isang mesa sa gitna na tila sadyang iniwang malinis. Sa ibabaw ng mesa ay may isang maliit na recording device at isang larawan. Ang larawan ay hindi kuha sa isang marangyang okasyon. Iyon ay larawan ni Don Roberto at ng isang batang babaeng may hawak na tinapay, isang batang Tessa. Pinindot ni Tessa ang play. Tessa, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay wala na ako at malamang ay nasira na ng aking asawa at anak ang iyong buhay. Ang boses ni Don Roberto sa recording ay mahina at basag, puno ng pagsisisi. Ang sunog sa bodegang ito ay isang palabas lamang ni Carmen para makuha ang insurance money at itago ang katotohanan na ang kumpanya ay bankrupt na bago pa man ako mamatay. Pero may isang bagay na hindi niya nakuha. Ang mga dokumentong magpapatunay na ikaw, Tessa, ang tunay na tagapagmana ng lupang kinatatayuan ng mansyon sa Forbes Park. Ang lupaing iyon ay galing sa pamilya ng iyong ina na kinuha nila sa masamang paraan. Napaupo si Tessa sa sahig. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa 10 taon ng pang-aalipusta. Hindi siya kinuha sa hirap dahil sa awa. Kinuha siya para masigurong hindi niya kailanman malalaman ang kanyang karapatan. Huwag kang lilingon, Tessa. Isang malamig na boses ang narinig niya mula sa likuran. Ang tunog ng pagkasa ng isang baril ay bumasag sa katahimikan ng bodega. Ibigay mo sa akin ang mga dokumento at baka hayaan kitang makaalis ng buhay. Hindi si Doña Carmen ang nasa likuran niya. Hindi rin si Anton. Iyon ay ang matagal nang pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya Mendoza. Ang taong kasabwat sa lahat ng dumi ng pamilya. Ibigay mo ang mga papel, Tessa. Huwag mong pilitin ang kamay ko na tapusin ang kwento mo rito sa madilim na sulok na ito. Ang tinig ni Attorney Valdez ay walang bahid ng emosyon. Parang nagbabasa lang siya ng isang kontrata ng pagbebenta. Ngunit sa likod ng lamig na yon ay nararamdaman ni Tessa ang desperasyon ng isang taong malapit ng malunod sa sarili niyang mga kasalanan. Nanatiling nakatalikod si Tessa, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakabaon sa gilid ng lumang mesa. Ang alikabok sa paligid ay tila naging mga saksi sa isang krimeng 10 taon nang itinatago. Sa loob ng kanyang palad, ramdam niya ang talim ng kalawangin na susi at ang lambot ng lumang larawan nila ni Don Roberto. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Ngunit sa halip na takot, isang nag-aapoy na puot ang nanaig sa kanyang dugo. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang dulo ng itim na baril ay nakaturo sa kanyang noo, ngunit ang mga mata ni Tessa ay hindi kumukurap. Attorney, 10 taon niyo akong nakitang nagsisilbi sa pamilyang yun. Mahinang wika ni Tessa. Ang boses niya ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa mga siwang ng bodega. Nandun kayo tuwing hapunan. Nakikita niyo kung paano ako tratuhin ni Doña Carmen na parang basahan. Alam niyo ang lahat, pero mas pinili niyo ang pera kaysa sa katotohanan. Negosyo lang ito, Tessa. Walang personalan. Sagot ng abogado habang dahan-dahang humahakbang palapit.
Ang lupang kinatatayuan ng mansyon ay nagkakahalaga ng bilyon. Hindi iyon mapupunta sa isang tulad mo na wala namang alam, kundi ang magmasa ng harina. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tessa. Ang harinang minamaliit niyo ang nagturo sa akin ng pasensya. Ang pasensyang yon ang dahilan kung bakit narito ako ngayon. Ngunit bago pa man makakilos si Attorney Valdez, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan sa labas ang bumasag sa katahimikan. Ang mga ilaw mula sa sasakyan ay tumagos sa mga butas ng dingding ng bodega, tila mga daliri ng liwanag na pilit na hinahanap ang katotohanan. Valdez, ibaba mo ang baril. Ang boses ni Anton ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Pumasok siya sa bodega, hingal na hingal. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Nang makita niya ang dulo ng baril na nakaturo sa kanyang asawa, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Anton, lumayo ka. Ang asawa mo ang sisira sa pamilya niyo. Sigaw ni Valdez. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tumingin si Anton kay Tessa. Pagkatapos ay sa mga dokumentong hawak nito, nakita niya ang larawan ni Don Roberto sa mesa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga notebook na nabasa niya, ang lahat ng pagsisisi, at ang lahat ng katotohanang pilit niyang itinago ay nagbanggaan sa kanyang isipan. Hindi siya ang sisira sa atin, Valdez. Wika ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Tayo ang sumira sa sarili natin. Ibaba mo ang baril bago ko pa magawa ang isang bagay na pagsisihan mo habang buhay. Sa gitna ng tensyon, isang pagkakataon ang nakita ni Tessa. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang mabigat na recording device sa mesa at buong lakas na inihagis ito sa direksyon ni Valdez habang mabilis siyang dumapa sa sahig. Isang nakabibinging putok ang pumunit sa katahimikan ng bodega. Ang tunog ng pagtama ng bala sa isang bakal na poste ay lumikha ng mga kislap ng apoy. Sa gulo ng pangyayari, sumugod si Anton at napatumba ang abogado. Ang dalawang lalaki ay nagpambuno sa maalikabok na sahig, habang si Tessa ay pilit na gumagapang patungo sa mga mahahalagang papel. Nang matapos ang gulo, nakadagan si Anton kay Valdez. Ang baril ay malayo na sa kanilang abot. Ang mga pulis, na kanina pa pala sumusunod kay Anton, ay mabilis na pumasok at pinaligiran ang abogado. Tumayo si Tessa. Ang kanyang damit ay puno ng dumi at ang kanyang mga siko ay may gasgas mula sa pagkakadapa. Nilapitan siya ni Anton. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Tessa, ayos ka lang ba? Patawarin mo ako. Hindi ko alam na abot sa ganito. Pagsusumamo ni Anton, sinubukan niyang hawakan ang balikat ni Tessa. Ngunit bago pa man dumapo ang mga kamay ni Anton, umatras si Tessa. Isang hakbang na tila 1,000,000 distansya ang pagitan. Mahigpit niyang niyakap ang mga dokumento sa kanyang dibdib. Ang kanyang tingin kay Anton ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim at nakatutulig na kawalan ng pakiramdam. Huli na ang lahat para sa pagliligtas, Anton. Bulong ni Tessa. Ang mga papel na ito, ang katotohanan ito, hindi ko ito gagamitin para bumalik sa inyo. Gagamitin ko ito para tuluyan na kayong mabura sa buhay ko. Lumingon si Tessa sa mga dokumento at napansin ang isang maliit na sobrang nakadikit sa likod ng larawan ni Don Roberto na hindi niya napansin kanina. May nakasulat doon na isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga, ang pangalan ng kanyang tunay na ina na akala niya ay matagal nang patay. Elena Reyes, patay na siya, Tessa. Iyon ang palaging sinasabi ni Papa sa atin, di ba? Naulila ka na bago ka pa mapunta sa amin. Ang boses ni Anton ay nanginginig. Tila ba ang bawat salitang binibitawan niya ay unti-unting tinutunaw ang huling matibay na pundasyon ng kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa loob ng madilim at maalikabok na bodega. Pinapanood ang kanyang asawa na hawak ang isang lihim na sadyang ibinaon sa limot ng mga Mendoza. Nanatiling nakatitig si Tessa sa maliit na papel.
Ang pangalang Elena Reyes ay tila isang estranghero, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang puso na biglang tumibok ng napakabilis. Ang bawat letra ay tila isang haplos mula sa isang nakaraang hindi niya kailanman naramdaman. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis, kaya't ang papel ay lumilikha ng isang mahinang kaluskos sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bodega. Naramdaman ni Tessa ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang amoy ng lumang papel at amag ay tila naging amoy ng lason. Ang bawat alaala ng 10 taon, ang bawat utang na loob na ipinamukha sa kanya ni Doña Carmen, ang bawat gabing nagpasalamat siya dahil kinuha siya ng pamilyang ito mula sa lansangan, ay naging isang malaking kasinungalingan. Hindi siya iniligtas. Ninakaw siya. Ninakaw niyo ako. Mahinang bulong ni Tessa. Ang kanyang boses ay tuyo, tila buhangin na hinihipan ng hangin. Tessa, hindi ko alam. Maniwala ka. Wala akong alam sa mga plano ni Papa at Mama noon. Pagsusumamo ni Anton, sinusubukang lumapit, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila nagpapalayo lamang sa kanilang dalawa. Hindi ang kawalan mo ng alam ang masakit, Anton. Wika ni Tessa habang dahan-dahang itinatago ang sobre sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Kundi ang katotohanan kahit nung nandun ako sa harap mo, kahit nung nasasaktan ako, mas pinili mong hindi tumingin. Ang pananahimik mo ang nagbigay sa kanila ng lakas para gawin ito sa akin. Lumabas si Tessa sa bodega nang hindi muling tumingin kay Anton. Ang sikat ng araw sa labas ay tila masyadong maliwanag, masyadong masakit para sa kanyang mga matang sanay sa dilim ng pagtitiis. Naglakad siya patungo sa kalsada, hindi alintana ang dumi sa kanyang mukha at ang hapdi ng mga gasgas sa kanyang braso. Samantala, sa loob ng isang malamig na reha sa presinto, nakaupo si Doña Carmen. Wala na ang kanyang diamanteng kwintas. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay lukot na at puno ng mantsa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para muling tumira. Akala mo ba ay tapos na, Tessa? Bulong ng matanda sa hangin, ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakabaon sa kanyang mga palad. Hindi mo kilala si Elena Reyes. Kapag nahanap mo siya, hihilingin mo na sana ay nanatili ka na lang na alipin sa bahay ko. Pagbalik ni Tessa sa maliit na panaderya, sinalubong siya ni Aling Nena na may halong pag-aalala. Ngunit bago pa makapagsalita ang matanda, inilabas ni Tessa ang sulat. Aling Nena, kilala niyo ba si Elena Reyes? Ang baso ng tubig na hawak ni Aling Nena ay biglang dumulas sa kanyang mga kamay. Lumilikha ng tunog ng pagkabasag sa semento. Ang tubig ay kumalat sa sahig, tila mga luha ng nakaraan na muling bumuhos. Ang mukha ng matanda ay namutla at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Bakit mo alam ang pangalang yan, anak? Tanong ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumingin si Tessa sa matanda. At sa sandaling iyon, isang bagong kaba ang gumising sa kanyang diwa. Ang misteryong dala ng pangalang Elena Reyes ay hindi lamang pala tungkol sa kanyang pagkatao, kundi isang mas malalim na sugat na nag-uugnay sa kanya sa mismong babaeng nagbigay sa kanya ng kanlungan sa gitna ng ulan. Sa labas ng panaderya, huminto ang sasakyan ni Anton. Hindi siya bumaba. Pinanood lang niya mula sa malayo ang anino ni Tessa sa loob ng kusina. Ang kanyang puso ay puno ng bigat. Alam niyang ang bawat lihim na nabubunyag ay isang hakbang na lalong naglalayo sa kanya sa pagkakataong maitama ang lahat. Hanggang saan ang kayang itago ng isang ina para sa kapangyarihan at hanggang kailan kayang tiisin ng isang anak ang katotohanang ang kanyang buong buhay ay itinayo sa ibabaw ng pait ng iba. Ang pagkabasag ng bubog sa semento ay tila tunog ng isang pusong matagal nang nakakulong sa katahimikan na sa wakas ay nagkaroon ng lamat. Ang tubig na dumanak sa sahig ay mabilis na kumalat, tila mga luhang hindi na kayang pigilin.
habang ang bawat piraso ng basag na kristal ay nagniningning sa ilalim ng malamig na ilaw ng kusina. Nanginginig ang mga tuhod ni Aling Nena nang dahan-dahan siyang naupo sa isang lumang silya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kalinga at tatag, ngayon ay tila malalalim na balon ng pagsisisi. Tumingin siya kay Tessa, hindi bilang isang landlady, kundi bilang isang saksi sa isang krimen na itinago ng panahon. Elena Reyes. Pag-uulit ni Aling Nena, ang kanyang boses ay tila isang kuskos ng tuyong dahon sa semento. 10, 20, hindi, 30 taon ko nang pilit na ibinabaon ang pangalang yan, Tessa. Akala ko, sapat na ang pananahimik ko para mabuhay ng payapa. Pero ang katotohanan pala ay parang baha. Gaano mo man harangan, gagawa at gagawa ito ng paraan para lumabas. Hinawakan ni Tessa ang kamay ng matanda. Ang init ng palad ni Aling Nena ay humahalo sa lamig ng pawis ni Tessa. Aling Nena, ano ang kinalaman niyo sa ina ko? Bakit? Bakit kayo natatakot? Huminga ng malalim ang matanda. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan, ang buong bigat ng langit. Ako ang dula-dulaan nilang saksi noon, Tessa. Bago ako naging landlady dito, nagtrabaho ako bilang nurse sa ospital kung saan ka isinilang. Si Elena, ang iyong ina, ay isang matapang na babae. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng mga lupain na ngayon ay kinatatayuan ng mansyon ng mga Mendoza. Isang simpleng heredera na nalinlang ng tamis ng salita ni Roberto Mendoza. Tumigil ang matanda. Tila ba ang bawat salita ay isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Nang mamatay ang iyong ama sa isang kaduda-dudang aksidente, pinalabas ni Roberto at Carmen na nabaliw si Elena. Ikinulong nila siya sa isang institusyon at kinuha kanila sa kanya para maging garantiya na hindi na siya muling lalaban. Ako ang inutusan nilang mag-ayos ng mga papeles para magmukhang legal ang pagkukop nila sa iyo. Tinakot nila ako. Binayaran nila ang pananahimik ko. Napabitaw si Tessa. Ang bawat salita ni Aling Nena ay tila isang mabilis na agos ng tubig na tumatangay sa lahat ng kanyang nalalaman. Ang kanlungan na ibinigay sa kanya ni Aling Nena ay hindi pala dahil sa malasakit lamang, kundi dahil sa isang malalim na utang na loob at konsensya. Nasaan siya, Aling Nena? Nasaan ang nanay ko? Ang boses ni Tessa ay puno ng desperasyon, tila isang batang nawawala sa dilim. Ang huling balita ko, dinala nila siya sa isang liblib na bayan sa Laguna, doon sa isang lumang bahay pangalagaan na pagmamay-ari rin ng mga Mendoza. Pero Tessa, mag-iingat ka. Si Carmen, kahit nasa loob siya ng selda, ang kanyang mga kamay ay mahahaba pa rin. Sa labas ng panaderya, nananatiling nakaupo si Anton sa loob ng kanyang sasakyan. Nakita niya ang pagbagsak ng baso at ang pag-uusap ng dalawa. Hindi na niya kailangan pang makinig para malaman na ang kanyang pamilya ay hindi lamang mga magnanakaw ng pera, kundi mga magnanakaw ng buhay. Kinuha ni Anton ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan. Hanapin mo ang record ng isang Elena Reyes. Lahat ng ospital at bahay pangalagaan na pinunduhan ng tatay ko sa loob ng 30 taon, busisiin mo. Ngayon din. Habang ang gabi ay lumalalim, si Tessa ay nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit. Hindi na sapat ang magmasa ng harina at magtinda ng tinapay. May isang buhay na kailangang bawiin, may isang inang kailangang iligtas. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa bintana ng kanyang silid. Isang kamay ang dahan-dahang nag-iwan ng isang maliit na piraso ng papel sa gilid ng pasimano bago mabilis na naglaho sa dilim. Nang kunin ito ni Tessa, ang nakasulat ay isang babala na isinulat gamit ang uling. Huwag kang pupunta sa Laguna. Bitag ang naghihintay sa iyo. Tumingala si Tessa sa langit na walang bituin. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Tila ba nagbabala ng isang darating na unos.
Saan siya lilingon? Kung ang mismong mga taong nagbibigay sa kanya ng impormasyon ay may mga sariling lihim na itinatago? Ang katotohanan ay isang malupit na lason. Kapag nalaman mo na ito, wala nang bawian, wala nang lunas, at hihilingin mo na lang na sana ay nanatili ka na lang sa gitna ng kawalan ng malay. Nanatiling nakatitig si Tessa sa maliit na papel na may itim na uling. Ang bawat letra ay tila isang babala mula sa hukay. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang panginginig ng kanyang kalooban. Sino ang nag-iwan nito? Isang kaibigan o isa pang kalaban na naglalaro sa kanyang isipan? Sa loob ng kusina, naririnig ni Tessa ang mahinang paghikbi ni Aling Nena. Ang matanda ay nakasubsob sa mesa. Ang kanyang mga kamay na puno ng kulubot ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang bawat buntong hininga nito ay tila isang paghingi ng tawad na huli na para sa panahon. "Neng, huwag kang pumunta." Pagsusumamo ni Aling Nena, ang boses ay basag at puno ng takot. Ang mga Mendoza, hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo. Kung may patibong doon, hindi ka na makakalabas ng buhay. Pero Aling Nena, ang nanay ko ang nandoon, sagot ni Tessa. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may tigas na tila bakal. 10 taon akong naging bulag. 10 taon akong naging sunod-sunuran sa mga taong pumatay sa pagkatao ng magulang ko. Kung mamamatay man ako sa paghahanap sa kanya, mas pipiliin ko na yon kaysa mabuhay sa piling ng mga kasinungalingan nyo. Dahan-dahang kinuha ni Tessa ang kanyang maliit na bag, ngunit bago pa siya makahakbang palabas, isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ang huminto sa tapat ng panaderia. Ang liwanag ng headlight ay tumagos sa mga siwang ng pinto, tila isang mapanghusgang mata na naghahanap sa kanya. Bumukas ang pinto at pumasok si Anton. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng puyat. Hindi siya ang mapagmataas na Anton na kilala ni Tessa. Siya ay tila isang lalaking nawala sa gitna ng isang bagyo. "Huwag kang lalabas, Tessa," bungad ni Anton. Ang kanyang hininga ay galing sa pagtakbo at ang bawat salita niya ay tila may kasamang pait. Totoo ang babalang iyan. Ang mga tauhan ni Mama, inilipat na nila si Elena Reyes bago pa man tayo makarating sa Laguna. Ang lugar na pupuntahan mo ay walang laman kundi mga taong handang pumatay para sa pera. At bakit ako maniniwala sa'yo? Pagtatari ni Tessa, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. "Anak ka ni Carmen, dugo mo ay dugo ng mga magnanakaw. Baka ikaw mismo ang nag-setup ng patibong na ito para tuluyan akong patahimikin." Lumapit si Anton, ngunit huminto siya nang makita ang pagkuyom ng mga palad ni Tessa. "Wala na akong dahilan para saktan ka. Nawala na ang lahat sa akin, Tessa. Ang kumpanya, ang dangal ko, at ang babaeng tanging nagmahal sa akin ng totoo. Narito ako para ibigay ito sa'yo." Inilabas ni Anton ang isang folder mula sa kanyang barong. Ito ang tunay na lokasyon kung saan nila dinala ang iyong ina. Hindi sa Laguna, kundi sa isang maliit na klinika sa Cavite na nakapangalan sa isang dummy corporation. Iyan ang susi sa kwarto niya. Kinuha ko ito sa vault ni Mama habang abala ang mga pulis. Nanginginig na kinuha ni Tessa ang folder. Ang bawat pahina sa loob ay naglalaman ng mga medikal na ulat at ang kasalukuyang kalagayan ni Elena Reyes. Nakita ni Tessa ang isang litrato ng isang babaeng tuyot ang balat. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan, ngunit ang mga labi ay may bakas ng parehong hubog ng labi ni Tessa. "Bakit mo ito ginagawa, Anton?" Mahinang tanong ni Tessa. Ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na kalituhan. "Dahil gusto kong matapos na ang sumpa ng pamilyang ito," sagot ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Hindi ko na maibabalik ang 10 taon mo, pero maibabalik ko sa iyo ang iyong ina. Pagkatapos nito, hinding-hindi mo na ako muling makikita. Iyon ang huling regalong maibibigay ko
para sa kapayapaan mo. Tumalikod si Anton at dahan-dahang lumabas ng panaderya. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Tila pasan niya ang buong bigat ng kasalanan ng kanyang lahi. Pinanood ni Tessa ang pag-alis ng sasakyan. Ang pulang ilaw nito sa likuran ay tila isang naglalahong alaala ng isang pag-ibig na binuo sa maling pundasyon. Ngunit habang tinitingnan ni Tessa ang address sa Cavite, napansin niya ang isang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa huling pahina. Hindi ito sulat ni Anton. Ito ay isang sulat na may selyo ng gobyerno. Isang subpena para sa kanya na tumestigo laban kay Doña Carmen sa darating na Lunes. Ang bawat desisyon ni Tessa ay tila isang hakbang sa isang chessboard kung saan ang kalaban ay hindi pa rin sumusuko. Ililigtas ba niya ang kanyang ina o pipiliin niyang harapin ang reyna ng kadiliman sa korte para makuha ang hustisya? Habang nag-iisip si Tessa, isang mahinang kaluskos ang narinig niya sa labas ng bintana. Ang aninong nag-iwan ng babalang uling ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito basta anino. Isang pamilyar na mukha ang sumilip sa dilim. Ang mukha ng abogado ni Don Roberto na akala ng lahat ay matagal nang namatay sa isang aksidente. Akala mo ba ay madali ang katarungan? Ang katarungan sa mundong ito ay hindi ibinibigay ng kusa. Ito ay kailangang agawin mula sa mga kamay na sanay sa pagnanakaw. Ang boses na yon ay galing sa isang aninong tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Sa pagtama ng mahinang ilaw mula sa kusina, nakita ni Tessa ang mukha ni Attorney Moreno, ang lalaking 10 taon nang idineklarang patay matapos ang isang kahina-hinalang aksidente sa kalsada. Ang kanyang balat ay tila papel na nalukot sa katandaan at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagod na tanging ang mga taong nagtago sa dilim ang nakakaalam. Napahawak si Tessa sa pasimano ng bintana. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy. Ang hangin sa labas ay tila tumigil sa pag-ihip habang ang bawat segundo ng katahimikan ay nagpapabigat sa kanyang paghinga. Buhay kayo? Ang tanging naibulalas ni Tessa. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang kaluskos ng tuyong dahon. Buhay sa pangalan, ngunit patay sa mundo, Tessa. Sagot ni Moreno habang dahan-dahang lumalapit sa liwanag. Tumakas ako noon dahil alam kong ako ang susunod na itutumba ni Carmen matapos mamatay ni Roberto. Ako ang nag-iwan ng mga babala sa bintana mo. Gusto kitang ilayo sa Laguna dahil doon nila planong tapusin ang lahat. Naramdaman ni Tessa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang martilyo na bumabaon sa kanyang dibdib. Ibinigay ni Anton ang address sa Cavite. Totoo ba yon? Nandoon ba ang nanay ko? Tumango ang matandang abogado, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng kapanatagan. Nandoon nga si Elena, ngunit ang klinika na yon ay hindi lugar ng paggaling. Ito ay isang purgatorio. Pinapanatili nilang tuliro ang iyong ina, gamit ang mga gamot para hindi niya maalala ang kanyang pangalan, ang kanyang lupa at ang kanyang anak. Kailangan mong kumilos ngayon din dahil kapag nagsimula ang pagdinig sa Lunes, gagawin ni Carmen ang huling hakbang para tuluyan ng patahimikin ang saksi, ang iyong ina. Isang matinding panginginig ang gumapang sa buong pagkatao ni Tessa. Ang folder na ibinigay ni Anton ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Ang bawat pahina ng ulat ay tila mga hiyaw ng kanyang ina na 10 taon nang naghihintay ng pagsagip. Bakit niyo ito ginagawa ngayon? Tanong ni Tessa. May halong pagdududa. Dahil ito na ang huling pagkakataon ko para makuha ang kapatawaran ni Roberto, wika ni Moreno. Narito ang susi ng isang lihim na vault sa loob ng klinikang yon. Doon nakatago ang orihinal na titulo ng lupa na ninakaw nila. Iyan ang kailangan mo para mapabagsak si Carmen sa korte. Kinuha ni Tessa ang maliit at malamig na piraso ng metal. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na bumabangon mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Hindi na siya ang Tessa na takot sa sariling anino. Siya na ang magiging liwanag
natatapos sa kadiliman ng mga Mendoza. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang mabilis na liwanag ng sasakyan ang muling dumaan sa harap ng panaderya. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang sasakyan ni Anton. Ito ay isang itim na van na walang ilaw sa loob, dahan-dahang humihinto sa kanto. "Umalis ka na, Tessa. Gamitin mo ang likurang pinto," bulong ni Moreno bago mabilis na naglaho sa dilim ng eskinita. Dali-daling kinuha ni Tessa ang kanyang bag at ang folder. Hindi na niya nagawang magpaalam ng maayos kay Aling Nena na mahimbing nang natutulog. Sa bawat hakbang niya patungo sa madilim na pasilyo ng paupahan, ramdam niya ang bawat lagitik ng sahig na tila sumisigaw ng kanyang kaba. Nang makalabas siya sa likuran, sinalubong siya ng amoy ng basang lupa at ang malamig na simoy ng gabi. Tumakbo siya patungo sa sakayan ng bus. Ang kanyang mga mata ay pilit na nagmamasid sa bawat aninong gumagalaw. Habang nakasakay sa bus patungong Cavite, binuksan ni Tessa ang huling pahina ng folder na ibinigay ni Anton. May isang maliit na note na hindi niya napansin kanina. Sulat kamay ito ni Anton. Maikli, ngunit tila isang huling pamamaalam. Huwag kang magtitiwala kahit kanino doon, kahit sa mga nurse. Maghihintay ako sa labas ng klinika sa ganap na 3:00 ng madaling araw. Mag-ingat ka, Tessa. Napatitig si Tessa sa madilim na bintana ng bus. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang estranghero, isang babaeng handang makipagpatayan para sa isang inang hindi niya nakilala. Ngunit sa likod ng bus, napansin ni Tessa ang isang itim na sasakyan na kanina pa sumusunod, tila isang anino na hindi bumibitaw. Ang bawat pagliko ng bus ay sinusundan nito ng may tamang distansya. Sino ang tunay na kaalyado? Si Anton na naghahanap ng kapatawaran? O ang abogado na bumangon mula sa hukay? O baka naman si Doña Carmen ay mayroon pang isang alas na hindi pa inilalabas mula sa loob ng rehas? Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang countdown patungo sa isang madugong paghaharap. Sa Cavite, ang sikat ng buwan ay tila naging kulay dugo sa paningin ni Tessa habang papalapit siya sa gusaling magiging saksi sa kanyang huling pagtutuos. Ang bawat tibok ng puso ay tila isang babala, isang orasan na mabilis na nagbibilang patungo sa sandali ng huling pagkikita o kaya naman ay sa huling pamamaalam. Nakatitig si Tessa sa madilim na kalsada mula sa bintana ng bus. Ang bawat lampas na poste ng ilaw ay tila mga anino ng kanyang nakaraan na pilit siyang hinahabol. Sa kanyang kandungan, ang folder na ibinigay ni Anton at ang kalawanging susi mula kay Moreno ay tila nagpapabigat sa kanyang mga binti. Anupat nararamdaman niya ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon. Lumingon siyang muli sa likuran. Ang itim na sasakyan ay naroon pa rin, nananatiling may sapat na distansya, tila isang mapanlinlang na anino na hindi bumibitaw. Sa loob ng 10 taon, ang takot ni Tessa ay laging nanggagaling sa loob ng mansyon, sa mga matatalim na salita ni Doña Carmen at sa nakabibinging pananahimik ni Anton. Ngunit ngayon, ang takot ay nasa labas, sa madilim na kalsadang ito, kung saan walang sino man ang makakarinig sa kanyang pagsigaw. Hinawakan ni Tessa ang kanyang kwintas, isang manipis na kadena na walang palawit. Naalala niya ang mga hapon sa kusina ng mga Mendoza, kung saan ang tanging pinoproblema niya ay ang tamang asim ng sinigang para kay Anton. Isang simpleng buhay na akala niya ay sapat na. Kung alam lang sana niya na ang bawat pag-aayos niya ng hapagkainan ay isang hakbang palayo sa tunay niyang pagkatao. Ang pait ng katotohanan ay mas matindi pa sa anumang sunog na lasa ng pagkain. Ito ay isang laso na dahan-dahang tumutunaw sa kanyang pagkatao. 3:00 ng madaling araw nang huminto ang bus sa isang madilim na kanto sa Cavite. Pagbaba ni Tessa, ang amoy ng dagat at tuyong damo ang sumalubong sa kanya. Ang katahimikan ng paligid ay nakabibingi. Tanging ang tunog ng kanyang sariling paghinga ang maririnig. Sa di kalayuan, nakatayo ang isang puting gusali na napapaligiran ng matataas na pader
at may mga kawad ng kuryente sa ibabaw. Ang klinika ng San Rafael. Isang pamilyar na sasakyan ang nakaparada sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Anton. Sa ilalim ng malamig na sikat ng buwan, ang mukha ni Anton ay tila isang guho ng dating matikas na lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng puyat at isang uri ng pighati na tanging ang mga taong nawalan ng lahat ang makakaramdam. Tessa! Mahinang tawag ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hindi sumagot si Tessa. Sa halip lumapit siya ng may pag-aalinlangan. Ngunit bago pa sila makapagpalitan ng salita, ang itim na sasakyang sumusunod sa bus ay huminto nang mabilis ilang metro ang layo mula sa kanila. Patay ang mga ilaw nito. Tila isang hayop na naghihintay ng tamang pagkakataon para sumunggab. Pumasok na tayo sa loob, Tessa. Wala na tayong oras. Bulong ni Anton habang hinahawakan ang braso ni Tessa para protektahan ito. Sa pagkakataong ito, hindi binawi ni Tessa ang kanyang braso. Ang init ng palad ni Anton ay nagbigay sa kanya ng isang sandali ng seguridad sa gitna ng nagbabadyang panganib. Gamit ang susi at ang awtoridad na natitira pa kay Anton bilang anak ng donor ng klinika, mabilis silang nakapasok sa loob. Ang amoy ng gamot at Lysol ay tila sumasakal sa lalamunan ni Tessa. Sa bawat kwartong nadadaanan nila, naririnig niya ang mga mahihinang ungol at kaluluwa ng mga taong tila kinalimutan na ng mundo. Narating nila ang kwarto 402. Ang pintuan ay gawa sa mabigat na kahoy na may maliit na siwang na bakal. Nanginginig ang kamay ni Tessa habang isinisiksik ang susi sa butas. Ang bawat lagitik ng mekanismo ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang puso. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya ang isang maliit na silid na tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng anyo. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang lumang silya ang isang babaeng may mahaba at puting buhok. Nakatitig ito sa bintana, tila may hinihintay na hindi dumarating. Nanay? Mahinang tawag ni Tessa. Ang salitang yon ay tila isang estranghero sa kanyang mga labi. Isang salitang 10 taon niyang hindi binanggit. Dahan-dahang lumingon ang babae. Ang kanyang mga mata ay malalim at walang buhay. Tila mga tuyong ilog na matagal nang hindi dinadaluyan ng tubig. Ngunit nang makita niya si Tessa, isang bahagyang panginginig ang gumuhit sa kanyang mga labi. Roberto? Mahinang tanong ng babae. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa kabilang mundo. Nasaan na ang anak ko? Nasaan ang aking maliit na Tessa? Napahagulgol si Tessa. Lumapit siya at lumuhod sa harap ng babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit kinalimutan ng kanyang gunita. Hinawakan niya ang mga kamay na tila mga tuyong sanga ng kahoy. Ako ito, Nay. Ako si Tessa. Narito na ako para iligtas kayo. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, isang malakas na tunog ng sirena ang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang mga pulang ilaw ay nagsimulang magpaikot-ikot sa labas ng bintana. Nahanap nila tayo. Wika ni Anton. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng pader. Hindi ang pulis ang nandyan, Tessa. Iyan ang mga tauhan ng kumpanya na kontrolado pa rin ni Mama mula sa loob. Mabilis na tumayo si Anton at hinarangan ng pinto, ngunit isang malakas na pagkalampag mula sa labas ang nagpayanig sa buong silid. Ang boses ni Attorney Valdez, na dapat ay nasa ilalim ng kustodya ng pulisya, ay umalingaw-ngaw sa hallway. Ibigay mo ang babae at ang mga dokumento, Anton. Huwag mong sayangin ang buhay mo para sa isang pamilyang wala ng silbi. Napatitig si Tessa sa kanyang ina, na ngayon ay tila naguguluhan at natatakot. Hawak niya ang mga dokumentong magpapabagsak sa mga Mendoza, ngunit paano niya ito ilalabas kung ang bawat lagusan ay tila naging isang bitag? Sino ang nag-traitor sa kanila sa huling sandali? At sapat ba ang pagsisisi ni Anton para itaya ang kanyang buhay
para sa asawang matagal niyang binaliwala. Ang bawat kalampag sa pintong yon ay tila mga pako na ibinaon sa krus na pasan ni Anton sa loob ng 10 taon, isang parusa para sa kanyang pananahimik at isang pagkakataon para sa kanyang huling panunubos. Nanginginig ang buong silid sa bawat marahas na paghampas ng mga tauhan ni Valdez mula sa labas. Ang pulang ilaw ng mga sirena na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng kulay ng dugo sa puting buhok ni Elena Reyes. Nakaupo ang matanda sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ni Tessa. Tila isang batang natatakot sa darating na bagyo. "Huwag kang bibitiw, Nay. Malapit na tayong makalabas," bulong ni Tessa, bagaman ang kanyang sariling tinig ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. "Anton, wala ng oras," sigaw ni Tessa habang pilit na hinahanap ang vault na sinasabi ni Moreno. Sa ilalim ng isang lumang painting ng Birheng Maria, nakita niya ang isang maliit na uka sa pader. Isinaksak niya ang susi. Ang tuyong tunog ng pag-ikot ng luma at kalawanging bakal ay umalingaw-ngaw sa silid, kasabay ng huling pag-inggit ng pinto na unti-unti nang bumibigay. Humarap si Anton kay Tessa. Ang kanyang barong ay punit na at ang kanyang mukha ay puno ng pawis at alikabok. Ngunit sa kanyang mga mata ay nakita ni Tessa ang isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng isang dekada. Ang tapang ng isang lalaking handang mamatay para sa katotohanan. "Tessa, kunin mo ang mga papel at itakas mo ang nanay mo sa fire escape," utos ni Anton. Ang kanyang boses ay matatag sa gitna ng kaguluhan. "Ako ang haharap sa kanila. Ako ang dahilan kung bakit narito sila, kaya ako ang tatapos nito." "Pero Anton, ito ang utang ko sa'yo, Tessa," putol ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pighati. 10 taon kitang hinayaang masaktan sa loob ng bahay natin. Hindi ko hahayaang saktan kanila dito. Takbo na." Sa isang malakas na tunog ng pagkawasak, tuluyang bumigay ang pinto. Pumasok si Attorney Valdez kasama ang 2 lalaking nakahud. Ang kanilang mga anino ay tila mga halimaw sa pader. Ang baril sa kamay ni Valdez ay nagniningning sa ilalim ng malamig na ilaw ng klinika. "Ibigay mo ang mga dokumento, Tessa," sigaw ni Valdez. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Hindi na ito tungkol sa pamilya Mendoza. Tungkol na ito sa kaligtasan ko. Bago pa man makahakbang si Valdez, hinarangan siya ni Anton. Ang katawan ni Anton ay nagsilbing pader sa pagitan ng panganib at ng kanyang asawa. "Valdez, tapos na ang laro niyo ni Mama. Alam na ng pulisya ang lahat." Isang mabilis at marahas na paghampas ng baril ang nagpabagsak kay Anton sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagtama sa semento ay tila isang hatol na nagpaguho sa mundo ni Tessa. Napasigaw si Tessa ngunit mabilis siyang hinila ng kanyang ina patungo sa madilim na pasilyo ng fire escape. "Tessa, ang amoy." Mahinang wika ni Elena Reyes. Ang kanyang mga mata ay tila nagkaroon ng biglaang liwanag. "Ang amoy ng harina, ang amoy ng tinapay sa iyong mga kamay. Naaalala kita, ang aking maliit na Tessa." Ang golden moment na ito ay tila nagpabagal sa takbo ng oras. Ang haplos ng kanyang ina sa kanyang pisnging, may bakas ng harina, ay nagbigay kay Tessa ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Sa gitna ng takot, sa gitna ng banta ng kamatayan, natagpuan niya ang dahilan kung bakit siya nabuhay, hindi para maglingkod sa mga Mendoza, kundi para protektahan ang huling piraso ng kanyang pinagmulan. Sa ibaba ng fire escape, narinig ni Tessa ang sunod-sunod na tunog ng mga yabag ng sapatos at ang pagsigaw ng mga awtoridad. Ang mga pulis na tinawagan ni Moreno ay narito na. Ngunit sa itaas, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa kwarto kung nasaan si Anton. Tumigil ang mundo ni Tessa. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila naputol. Ang katahimikan na sumunod sa putok na yon ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. "Anton!
Ang tanging naisigaw ni Tessa sa gitna ng madilim na gabi. Nakatayo si Tessa sa dulo ng fire escape, hawak ang mga dokumentong magpapabagsak sa kanyang mga kaaway at ang kamay ng kanyang inang kakikilala pa lamang niya. Ngunit ang presyo ng kanyang kalayaan ay tila magiging isang bagong sugat na dadalhin niya habang buhay. Lumingon si Tessa sa itaas, kung saan ang anino ng kwarto ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Sino ang biktima ng putok na yon? Ang asawang naghahanap ng kapatawaran o ang abogado na naging alipin ng kasakiman? Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan, tila mga luha ng langit na naghuhugas sa bawat dugo at dumi ng madugong kasaysayan ng pamilya Mendoza. Ang pinakamalayong distansya sa pagitan ng dalawang tao ay hindi ang mga kilometrong namamagitan sa kanila, kundi ang puwang na nalikha ng 10 taon ng pananahimik, pagkabulag, at mga pagkakataong hindi kailanman nasamsam. Ang katahimikang sumunod sa putok ng baril ay mas nakabibingi kaysa sa mismong pagsabog. Nakatayo si Tessa sa paanan ng fire escape. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang ina, habang ang bawat segundo ay tila naging isang oras ng paghihintay. Nang muling bumukas ang pinto sa itaas, hindi si Valdez ang lumabas. Lumitaw ang mga pulis, bit-bit ang isang sugatan ngunit buhay na Anton. Ang tama ng bala sa kanyang balikat ay nag-iwan ng isang matingkad na mantsa ng dugo sa kanyang puting barong, isang mantsa na tila sumisimbolo sa pagbabayad niya sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Tessa. Sa likuran nila, si Attorney Valdez ay nakapuso. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo habang kinakaladkad siya ng mga awtoridad patungo sa madilim na kalsada. Nagtama ang mga paningin ni Tessa at Anton. Walang salitang namutawi, ngunit sa lalim ng tingin ni Anton, nakita ni Tessa ang isang tahimik na pagpapakumbaba. Hindi ito ang tingin ng isang tagapagligtas. Ito ay tingin ng isang lalaking sa wakas ay natutunang tumingin sa katotohanan kahit na ito ay masakit. Makalipas ang 3 buwan, ang sikat ng araw sa Santa Ana ay tila mas maliwanag at mas masaya. Ang amoy ng mainit na tinapay ay muling namamayani sa paligid ng pinalaking panaderya na ngayon ay may pangalang Elena at Tessa. Hindi na ito isang maliit na dampa. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga taong naghahanap ng tamis sa gitna ng pait ng buhay. Sa loob ng panaderya nakaupo si Elena Reyes sa isang silya malapit sa bintana. Ang kanyang puting buhok ay maayos na nakapusod at bagaman may mga sandali pa ring naliligaw ang kanyang isipan, ang kanyang mga mata ay palaging nagniningning tuwing nakikita niya si Tessa na nagmamasa ng harina. Ang bawat haplos ni Tessa sa balat ng kanyang ina ay isang hakbang sa kanilang dahan-dahang paghilom. Ang balita tungkol sa pamilya Mendoza ay unti-unti nang naglalaho sa mga pahayagan. Si Doña Carmen ay formal nang nahatulan ng pagkakakulong dahil sa malawakang estafa, falsification of documents, at illegal detention. Ang bilyon-bilyong halaga ng lupa sa Forbes Park ay muling naibalik sa pangalan ni Tessa. Ngunit sa halip na bumalik sa mansyon, pinili ni Tessa na ibenta ang bahay at gamitin ang pera para sa mga biktima ng pang-aabuso at para sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Dito tayo kabilang, Nay, sa amoy ng harina at sa init ng hurno, bulong ni Tessa habang inaabutan ng kape ang kanyang ina. Isang hapon, habang abala si Tessa sa pagsasara ng tindahan, isang pamilyar na anino ang huminto sa tapat ng pinto. Si Anton. Wala na siyang suot na mamahaling sasakyan o mga tauhan. Nakatayo siya doon. Simple ang bihis at may bitbit na isang maliit na halaman. Tessa, mahinang tawag niya. Tumigil si Tessa sa paglilinis ng counter. Tiningnan niya ang lalaking naging bahagi ng kanyang bangungot at naging mitya ng kanyang paglaya. Ang galit sa kanyang puso ay wala na. Napalitan na ito ng isang malalim na pagtanggap. Anton, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Tessa. Ang boses ay mahinahon at walang halong pait.
Gusto ko lang makita kung kumusta kayo ng nanay mo. At gusto ko ring ibigay ito. Inabot niya ang halaman. Sabi nila, sumisimbolo ito ng bagong simula. Hindi ko hinihiling na balikan mo ako, Tessa. Alam kong huli na ang lahat para doon. Pero gusto kong malaman mo na araw-araw kong pinagsisihan ang bawat segundong hindi kita pinahalagahan. Kinuha ni Tessa ang halaman. Ang bawat dahon nito ay tila isang pangako ng pag-asa. Pinapatawad na kita, Anton. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Tapos na ang laban natin. Malaya na ako at sana matutunan mo ring palayain ang sarili mo mula sa nakaraan. Tumingin si Anton kay Tessa. Isang babaeng hindi na kailangan ng kanyang proteksyon. Isang babaeng nagningning sa sarili nitong liwanag. Ngumiti siya nang may bahid ng lungkot, tumango at dahan-dahang tumalikod. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-alis ay hindi na isang pagtakas, kundi isang pagtanggap na may mga bagay na sadyang kailangang mabasag para makabuo ng mas magandang kwento. Pumasok si Tessa sa loob at tinabihan ng kanyang ina. Sa labas, ang langit ay naging kulay kahel at lila. Isang magandang takip silim na naghuhula ng isang payapang gabi. Hawak ang kamay ni Elena. Naramdaman ni Tessa ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng kalaban, kundi ang muling pagbuo sa sarili mula sa mga pirasong akala mo ay wala ng silbi. Sa bawat kagat ng tinapay, sa bawat ngiti ng kanyang ina, at sa bawat tibok ng kanyang pusong malaya, natagpuan ni Tessa ang kanyang tunay na tahanan. Wala nang anino, wala nang sunod-sunuran. Ang bawat shock na dumaan sa kanyang buhay ay naging kuryenteng nagbigay ng liwanag sa kanyang bagong simula. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi tanda ng pagtatapos, kundi isang pangako na ang liwanag ay muling sisilang, mas matikas at mas malaya mula sa mga anino ng kahapon. Isang taon na ang lumipas mula nang huling yanigin ng iskandalo ang mansyon ng mga Mendoza. Ngayon, ang tunog ng mga kampana ng simbahan sa Santa Ana ay tila musika ng kapayapaan na humahaplos sa bawat sulok ng buhay ni Tessa. Ang kanyang panaderya, ang Elena at Tessa, ay hindi na lamang isang gusaling yari sa semento at bakal. Ito ay naging isang buhay na monumento ng kanyang muling pagkabuhay. Sa bawat madaling araw, ang amoy ng bagong lutong pandesal at ang tamis ng banilya ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang bawat linyang guhit sa kanyang muka ay hindi na marka ng pagtitiis, kundi mga mapa ng isang babaeng naglakbay sa kailaliman ng dusa at nagtagumpay na bumalik sa ibabaw. Si Elena Reyes ay nakaupo sa isang silyang kahoy sa tapat ng hardin. Hawak niya ang isang lumang litrato ni Tessa noong bata pa ito. Bagaman may mga araw na tila lumilipad ang kanyang isipan sa ibang panahon, mas madalas na siyang nakangiti. Sa tuwing lalapit si Tessa para ayusin ang balabal ng kanyang ina, hinahawakan ni Elena ang kamay ng kanyang anak at hinahalikan ito. Ang haplos na yon, na puno ng pagkilala at pasasalamat, ay ang tanging bayad na kailangan ni Tessa para sa lahat ng kanyang isinakripisyo. Ang ganda ng umaga, Tessa. Mahinang wika ni Elena habang nakatingin sa mga bulaklak na nagsisimula ng bumuka. Opo, Nay. Kasing ganda ng ating bagong simula. Sagot ni Tessa habang dahan-dahang pinupunasan ang harina sa kanyang mga daliri. Sa loob ng bilangguan, si Doña Carmen ay nananatiling nakakulong sa likod ng mga rehas. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang bawat gabi niya ay puno ng mga anino ng kanyang mga kasalanan. Isang tahimik na silid kung saan ang tanging maririnig niya ay ang sarili niyang konsensya na tila isang haring nawalan ng kaharian. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang mahaba at malungkot na pag-iisa. Si Anton naman ay piniling mamuhay ng simple sa isang maliit na bayan sa malayo.
Nagtatrabaho siya sa isang non-government organization na tumutulong sa mga legal na usapin ng mga mahihirap, isang paraan ng paghingi ng tawad sa bawat pananahimik niya noon. Minsan sa isang buwan, pumupunta siya sa Santa Ana, hindi para manggulo, kundi para lamang bumili ng tinapay sa tindahan ni Tessa. Nanatili siyang isang suki sa malayo, isang lalaking marunong nang tumingin sa mga mata ng tao ng may katapatan. Salamat. Maikling wika ni Anton tuwing inaabot ni Tessa ang kanyang binili. Walang ibang usapan, walang mga pangako. Sapat na ang pagkilala sa isa't isa bilang mga taong dumaan sa apoy at natutong magpatawad. Sa huling bahagi ng araw, habang nakatitig si Tessa sa papalubog na araw, natanto niya ang tatlong mahalagang bagay na itinuro sa kanya ng kanyang paglalakbay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala. Ito ay para sa kalayaan ng taong nasaktan. Pinatawad na ni Tessa si Anton at ang mga Mendoza, hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang paglipad. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa piling ng ibang tao, kundi sa loob ng sariling dignidad. Natagpuan ni Tessa ang kanyang tunay na tahanan sa sandaling pinili niyang mahalin ang sarili kaysa maging alipin ng inaasahan ng iba. At ang pinakamahalagang bayhak na iniwan niya para sa lahat ng mga kababaihang nakikinig, huwag kang pumayag na maging anino sa sarili mong kwento. Ang bawat babae ay may sapat na lakas para hubugin ang sarili niyang tadhana, basta't marunong siyang tumayo mula sa pagkakadapa at maniwala na siya ay karapat-dapat sa isang buhay na puno ng respeto at tunay na pag-ibig. Dahan-dahang isinara ni Tessa ang pinto ng kanyang panaderiri. Ang tunog ng pagkakalak ng pinto ay tila isang huling tuldok sa isang mahaba at madilim na kabanata. Ngunit sa labas, ang mga bituin ay nagsimula ng magningning, nagbibigay ng liwanag sa kalsadang tatahakin pa niya. Isang kalsadang siya na ang may hawak ng manibela. Isang kalsadang puno ng pag-asa. Ang bawat kagat ng tinapay, ang bawat ngiti ni Elena, at ang bawat malayang hininga ni Tessa ay ang huling sagot sa lahat ng kanyang pagtitiis. Ang martir ay naging reyna at ang anino ay naging mismong liwanag.